Attorney JB, anong masasabi mo dun sa topic ay issue na sumabulat ng mga ghost project? Una, aking binabate ang Kalye TV 25 vlog ni Kuya Warren. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nakikinig, sa mga followers mo. At akin ring binabate ang vlog ni Kuya Jim, ni Jimmy Losoban. Losokon po. Losokon. Ayan po. Yes. So magandang hapon sa inyong lahat. Sa inyong katanungan, yung kalikasan na mismo ang nagmulat sa mga Pilipino na may problema tayo sa korupsyon. Sa matagal na panahon, ang atake ng mainstream media, ang atake ng Kongreso ay kay VP Sara, no? Sa issue ng impeachment. Yun pala ang mas malaki at mas nakakasukang problema ay kalikasan na mismo ang nagsabi sa atin, no? Pinakita sa atin na despite the billions of pesos spent on flood control projects ng ating gobyerno, ay lumala ang sakripisyo ng mga Pilipino tuwing may ulan, lalo na dito sa Metro Manila. Nababaha kayo dito. So, walang magawa ang mga politiko, walang magawa si President Marcos, walang magawa ang mga congressman, ang mga senador, kundi talakayin ang issue ng flood control failures. So, sa katanungan, hindi po tao ang nagbunyag o nagsabi na gano'n na kagarapal ang katiwalian sa ating gobyerno. Mismong kalikasan na po ang nagpakita sa atin sa problema. Hindi ba konektado ito yung ghost project doon sa nakalipas na bagyong Christine? May kanya-kanyang katiwalian sa infrastructure projects. Yung pinakalala, yun yung sinasabi nating ghost project, no? Na nagkaroon ng project proposal, no? Galing sa DPWH. Ito'y inaprubahan ng Kongreso, whether base sa disenyo ng executive o ng Department of Budget at ng DPWH, o sa pamaraan ng budget insertions ng ating mga mambabatas. Ito'y inaprubaan yearly. Every year, lumalaki yung budget, no? So, akala natin masosolve yung problema. Pagkatapos, once na aprubahan ito at may batas na magbibigay pera sa mga project na ito'y ina-announce, no, for bidding. Bidding sa procurement law. Pinapaliwanag dyan na dapat patas, walang pinapaboran. So, may bidding. Sa papel, mukhang tama lahat. May mga nagbibid, may mananalo, may mga technicalities. Pero, pag sa project implementation, yung iba, yung tinatawag nating ghost, nagbabayad lang yung gobyerno pero walang project. Walang nakikitang infrastructure. Pag nagsabi na may flood control budget para sa isang ilog, pipirma lahat, no? Yung DPWH pipirma, COA pipirma, contractor ay nandyan, pero wala palang ginawang project. Lahat nakapirma at may nababayaran. Yan po ang ghost project. Meron namang tinatawag na proyektong kulang o hindi sumunod sa specification ng bidding. So, substandard project, no? When you say substandard, dahil hindi sinunod yung standard na requirements ng bidded project. Pag sinabi, let's say na
Sa isang hollow blocks may 3 kabilya na ilalagay. Yung ginagawa nila, 1 kabilya lang. Baka yung iba lalagyan ng kawayan. O yung iba wala talagang kabilya. So, substandard dahil hindi sinunod yung specification ng project, ng programa na inaprubahan ng DPWH at pinabid. So, mali rin ito kasi dinadaya mo yung gobyerno at kung dinaya mo yung gobyerno, ultimately taxpayers yung kawawa kasi pera natin yun. At meron naman yung project na maayos na pagkagawa. So, itong 3 klaseng mga proyekto, GOES, pinakamalala, substandard at maayos. Ibig ba sabihin malinis ito o walang korupsyon? Hindi po. Yung GOES, yun ang mas malala. Mas malala. Mali yun, no? Kasi wala talaga, wala ginawa. Nagpapanggap na may project pero wala sa actual sa site. Yes, yung substandard, ganun rin. Parang yung ginastos dapat dyan, let's say 100 million. Pero dahil ang implementation mga nasa 20 million. Baka 20 o whatever, no? Basta lesser than yung dapat na materyales na ilagay dyan, labor cost. So let's say 50 million lang ginastos at yung iba naman tama naman yung pagkagawa. Ba't ko sinabi na kahit yung tamang ginawa pwedeng may korupsyon? Dahil dito na maglalaro kung makikialam ang mga politiko, yung mambabatas. Sasabihin nila, hindi namin bibigyan ng pondo yan o hindi namin i-insert sa budget yan kung wala kaming parte. Yung sa DPWH naman, matatalo ka sa bidding kung hindi ka mag-cooperate sa amin, no? Kung wala kaming parte dyan. Yung sa executive branch naman, yung mga mayor, magsasabi rin, papahirapan, hindi ko yan bibigyan ng construction permit. Matatagalan yan, i-challenge ko yung programa nyo kung wala rin akong parte dyan. So yung punto, kahit yung malinis na proyekto, pwede nilang ipitin yung kontraktor, iipitin ng mga masasamang politiko para kumupit. Pero yung sabi nyo nga, yung worst is yung ghost project, binayaran pero wala talagang ginawa. Pati yung substandard. So yan yung sa hinala natin sa tagal-tagal na pinag-uusapan sa coffee shops na nangyayari, yung nagbigay ng kaalaman sa atin, hindi yung whistleblower, kundi yung kalikasan mismo. Yun ang nag-check